how many years ka nang hiwalay and you wanted to settle down at mag-asawa na ng bago pero hindi mo magawa because you are still bind with your previous marriage under sa legal system ng Pilipinas. Hello everyone! Welcome to my channel. For today's video, mag-uusap tayo ng legal matters. Paano na hindi gagastos ng limpak-limpak na salapi para ma-annulled ang iyong previous marriage? Ano ang mga pamamaraan, mga requirements, saan pupunta, at isi-share ko rin sa inyo ang mga tips na ginawa ko nung nag-apply din ako sa office na yan ng Public Attorney's Office. Kaya watch this video up to the end. Kung pupunta ka sa Public Attorney's Office or PAO Office, ayan ay usually makikita mo sa mga Regional Trial Court building. O kaya malapit lang din dyan ang mga offices nila kasi government office naman din siya. Bago ka pumunta doon, you must bring your requirements with you para hindi ka na pabalik-balik. Yun nga lang, kung masyadong busy ang office na yan, you need to be patient at pumila ka. Kasi pumila din naman ako. So what you will do is, ipa-flash ka ang mga requirements, kumuha ka o magdala ka ng mga yan, like the Certificate of Indigency, makakakuha ka niyan sa barangay ninyo, pwede ka rin sa DSWD, o kaya naman sa municipal treasurer ninyo, pwede ka rin makakuha nun. At kung employed ka naman, pwede ka rin magdala ng payslip or income tax return at ang affidavit of indigency. Now, depende kasi yan sa office. So, in my case is, I was employed, so hinanapan ako ng payslip at pina-fill up ako ng form nila. So, ang kanilang dapat hindi lalagpas sa 14,000 per month ang gross income mo. So, you can avail the free legal services ng PAO. Sa mga provinces naman is 13,000 ang gross income. Kaya kung above pa dyan ang income mo, hindi ka makaka-avail, my friend. So, magpa-private ka na lang. In my case kasi, umalis yung first na lawyer ko at the court nag-appoint ng PAO, kaya ako naka-avail ng PAO. Tip for you is, gumawa ka na, magsulat ka na ng history o pangyayari, why naghiwalay, ano nangyari sa pagsasama ninyo ng iyong ex-partner, mga facts, you state the facts like the date, the place, the people, kung anong nangyayari kasi hindi pwedeng hearsay lang ang iyong statement. So, lagyan mo talaga siya ng facts. Mas mabuti, explain mo from the start. Kasi babasahin rin naman yan ng attorney. Pagdating mo doon, hihingan ka rin ng buhay mo. At para magiging basihan na maintindihan ni attorney kung anong nangyari. Kasi doon siya magbabase ng question niya sa'yo na isusulat doon sa petition paper na ihahain nyo sa korte. If you have questions with this video, kindly comment down below. At kung nagustuhan mo ito, please like, subscribe, and pakishare na rin sa mga friends o kakilala na makaaring makabenefit nito. Thank you for watching. See you next time on my next video. Bye!